I'll see you Jaipur in 5 hours. May mga times na naiisip ko, i-cut ko na ba yung India ko? Dumating na yung pagkain natin. So, ang in-order ko is Korean chicken and plain rice. May winter din pala dito sa India, guys. At least makapag-try tayo ng authentic Indian food sa isang proper restaurant. Pagod na ako mag-DIY sa India. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, alis na tayo ng Agra kasi pupunta na tayo sa panibagong city sa ating Golden Triangle na ruta. Ang last is Jaipur. Diba ang Golden Triangle? Delhi, Agra, and then Jaipur. So Jaipur yung last na stop natin for the Golden Triangle route. Tapos nag-book na ako ng bus ticket ko online from Agra to Jaipur. Ingat na lang kayo kapag mag-book kayo ng bus ticket kasi ang sinabi nila dun sa ticket is Idga bus stop, but if babasahin mo ng mas maigi, wala talaga siya sa Idga bus stop. Para maglalakad ka pa ng mga 2 to 3 minutes. Buti binasa ko, tapos nandito siya sa may Sanjay Travels. Basahin nyo lang sa ticket, depende rin naman siguro yung bus nyo sa ticket na mabibili nyo. But ang nabili ko nandito, inagahan ko na lang 10:15 pa lang, pero 11 in the morning yung aking trip. Tapos may nakita ko na cafe lang dito sa gilid. Siyempre kailangan kong bumili para may matambayan naman tayo. Ang binili ko lang is mga may init para sure tayo. Bumili ako ng black coffee and then nag-alok siya ng makakain. Sabi ko na lang Maggi kasi yung Maggi is noodle na parang iniinit din nila. Actually dito, ito yung itsura ng Antayan, cafe. Tapos bumili ako, yun yung binili ko Maggi. Tapos parang lulutuin naman ni Kuya dito. Ayan. So at least may init, no? Yan, yung iba pang mga, ay may foreigner. Natutuwa ako pag may foreigner kasi hindi ako mag-isa. So ayan, dyan sa Sanjay Travels, itong maliit na booth na yan, dyan kami mag-aantay. Tapos dadating yung bus. Sana, air condition naman yung binook ko na bus kasi nandun yung bus stop talaga nandun sa may area na yun. Tapos maraming mga walang aircon. Hopefully naman ma-airconize tayo. Ma-airconize. Magkape muna tayo dito. Meron pa tayong 40 minutes. Chill lang tayo. But basically, ito yung dadaanan natin. Then ito yung cafe. And maliit lang siya na cafe. Nag-i-English naman yung tendero. So, good thing. Isa lang pala akong concern kanina. Nag-Uber kasi ako from our hostel going to the bus stop. Tapos yung Uber driver, tawag kasi siya ng tawag. Sabi ko, just wait for me. Nakikita ko sa map, wala pa naman siya doon sa stop. Kasi sa Uber, for some reason, hindi ko ma-pin yung hostel. Ang ingay. Kailangan ko pang maglakad sa kanto. Tapos pagdating ko sa kanto, wala pa naman yung driver. Nagantay pa ako ng mga 2 to 3 minutes. Tapos pagdating niya, sabi niya na nag-wait daw siya ng sobrang tagal, ganyan-ganyan. Kailangan ko daw magbigay sa kanya ng tip. So syempre nandun na ako sa loob ng kotse. Ayoko nang umayaw, baka kung saan niya pa ako dalhin, di ba, kung ano pang mangyari sa akin. So ayun lang yung naiinis ako kasi bungad na bungad niya pa lang sa akin. Sabi niya, I waited, you give me tip. Ganun agad. Tapos kinakausap niya ako nung nasa kotse ako, hindi ako masyadong nag-i-interact sa kanya kasi naboboysit ako sa kanya. Pero ang ginawa ko, wala akong choice, binigyan ko pa rin siya ng tip. Tapos nagpa-rate pa siya ng 5 star, ang kapal ng mukha. Kailangan ko i-rate ko daw siya ng 5 star sa Uber. Ayoko sana mag-rate kaso baka kasi hindi niya ako palabasin ng kotse. So ni-rate ko na lang, nakakaboysit. Pero yun lang yung mga few scams na meron dito. Kunyari, nag-wait sila ng matagal, so magbigay ka doon ng tip, ganyan. Pero ito try ko i-report sa Uber. Ito na yung pagkain natin guys, yung Maggi. Yan, mainit pa naman. Kainin natin habang mainit pa. So 100 rupees itong Maggi. Tapos yung kape nila na black coffee, 50 rupees. So 150 rupees lahat. Or siguro mga 100 pesos lahat. Kain tayo guys. Fairness, masarap. Masarap, parang Lucky Me, ganun. Tapos merong mga veggies, asang init. Cheers for the coffee. And guys, dumating na yung bus natin, 11:45 pa lang, pero pwede na daw mag-board, ayan, to Jaipur. So, yung yellow ko na bag, nilagay na naman nila dyan. So, akit na lang tayo. So, my seat number is 4A. So dito ako, 4A. Okay guys, nasa bus na tayo. So ang biyahe is 5 hours, no, from Agra to Jaipur. At least mas komportable naman to kaysa sa train. My God. Guys, may mga lumalabas na ng mga pasahero. Tapos tayo yung susunod. Tama kaya itong nasakyan ko?
Ang dami kong pinagdaanan today guys. Kung yung binigay pala sa akin na train ticket, yung pinakamura, hindi siya yung magandang train, as in yung pinakapangit din na train. At itong train na to, para talaga sa mga walang budget, parang hindi ko na kayang ulitin yung train. Mas komportable, nag-reserve na rin tayo online. Tapos pagdating ko pala dito, nanghihingi sila ng OTP, kasi pag sinabi mo yung seat number mo, may isi-send sila sa'yo na OTP. Sabi ko, wala akong OTP kasi wala akong Indian na number. Pinakita ko na lang yung message sa WhatsApp. Meron naman kasing email, merong message sa WhatsApp about my booking. Has constantly sila nagre-remind actually doon sa WhatsApp tsaka sa email, both. So pinakita ko sa kanila. Sabi ko, wala akong Indian number, so wala akong mabibigay na OTP sa inyo. Pinapasok naman nila ako. Tapos ayun, nag-usap-usap sila dyan na parang hindi siya local siguro, ganyan, tourist. As mostly mga local lang yung nakasakay. Pero may nakita tayong western kanina, no? So at least may isang turista maliban sa atin. Yan na. Goodbye Agra. I'll see you Jaipur in 5 hours. Kaso ang problema lang, di ko alam kung may stop to. Kasi parang nung nabasa ko sa internet, wala daw stop. Tapos 5 hours, walang stop. So may CR ka dito. Umihi na lang ako. May bayad yung CR nila, 10 rupees yata. So magkano lang naman yun, mga 5 pesos, ganun. So umihi na lang ako para lang sure kasi nga 5 hours to. Tapos nakakain na rin naman ako ng Maggi. And by the way guys, may baon ako. Sana, ang wish ko lang sana dinamihan ko yung baon kong ganito. Actually dito sa India trip na to, sabi ko talaga magbabaon ako ng biscuits. Baka lang kasi 'di ba hindi ko gusto yung pagkain. Ang binabaon ko lang isang pack. Tapos nagbaon ako ng isang pack ng cheese pandesal. Naubos ko na yung cheese pandesal kasi siya yung mabilis mapanis, 'di ba? So in the past 3 days kapag tinatamad na ako sa gabi lumabas, cheese pandesal kung kinakain ko, naubos ko na. Ngayon meron pa tayong biscuits. Baka lang magutom tayo kasi 5 hours yung biyahe, at least meron tayong makakain. Let's go Jaipur! Ako guys, i-recommend ko mag-tour na lang talaga kayo. Ginagawa ko to para wag nyo lang gawin. Kasi ano talaga siya, hassle. Tsaka yung itong mga bus ka, hanap-hanapin mo pa siya. Like if you love challenges, if you want you're super adventurous, I recommend this. Pero if you're the type of traveler na gusto nyo convenience, hindi talaga ito ang para sa inyo. Maybe just book a tour and easier na kasi mas mahal lang siya pero at least yung comfort, 'di ba? Mas makukuha niyo. Yan yung bus stop nila, guys. No, kahit yung bus stop nila na medyo makaluma pa rin. Parang naiwan talaga sila like sa nakaraan, parang gano'n, no? Parang wala pang mga maayos na facilities, tingnan. Guys, nasa may highway na tayo, nakalabas na tayo nung sa city, so highway na tayo. Pansin ko lang pati dito nagbubusina pa rin ng malakas. Pansin ko lang yung makina maingay, no? So feeling ko makalumang makina pa yung ginagamit ng bus nila, so parang ang ingay ng makina. Mag-earphones na lang ako kasi 5 hours to, no? Makikinig muna ako ng Spotify, music na lang muna ako. But basically ganito na naman yung highway nila. Mga puno-puno. Hi guys, so finally nakarating na tayo dito sa Jaipur, India guys, no? So ang biyahe parang umabot ng almost 6 hours kasi 2 beses nag-stop over para sa CR, tapos kung gusto mong magkape-kape gano'n, umabot siya ng almost 6 hours yung biyahe. Tapos nandito na ako sa ating hotel. Actually parang ano siya, homestay. Nasa Klook siya pero parang homestay siya. And then nung una natatakot din ako kasi syempre hindi siya hotel na parang homestay siya, pero nakita ko naman sa Klook maraming maganda yung mga reviews, mataas din yung rating. Tapos nagbasa-basa ako ng iba pa nilang reviews kasi meron din sila sa other booking platforms na nag-check din naman ako, maganda rin naman yung rating. Sabi ko sige na push ko na to. Medyo mahal siya, isa siya sa pinakamahal kong hotel dito sa India, 3,000 pesos per night. Pero kasi based sa mga review nga na parang nasa tahimik siya na neighborhood, nasa posh or parang pangmayaman siya na neighborhood. So ayan guys, nandito na ako sa ating hotel. Ito yung bahay nila kuya. Ayan o, di ba parang ito yung bahay nila. Yung may-ari nandyan sila sa first floor. Tapos nasa posh talaga siya na neighborhood. Look, tingnan nyo, magaganda rin yung mga bahay ng kapitbahay. Tapos ito yung garden nila, kotse nila. Ito yung kapitbahay nila. Ay, parang restaurant din pala to. Ay, kanila din pala ito. Ayan, meron ding restaurant pala itong hotel na to. Ayun o, kanila tong gilid na to, restaurant din nila. Tapos, ito na yung aking room. Let's go! So, pagpasok natin guys, meron tayong balcony, di ba, veranda. Tapos, natutuwa talaga ako kasi may fresh air, hindi maingay.
Ito yung kinikrave ko. Kaya nung nagbubook ako, sabi ko, sige, ito yung pipiliin natin. Kasi maganda yung mga rating, like quiet neighborhood. Pero paglabas mo, maglakad ka ng mga 5 minutes, sobrang gulo, sobrang ingay. Nasa magulo siyang area, pero kasi papasok itong bahay nila. Nasa medyo pang mayaman na village. Medyo tahimik dito. Pero pag lumabas tayo mamaya, sobrang ingay. Ayan yung ating balcony. Tapos pagpasok natin, charan! Ito na yung room natin. Ang laki ng room, di ba? Oh. So, ito yung aking bed. Actually, good for 2 talaga to. Parang king-sized bed siya. Ang laki. May bedside table ka lang dito. Lamp. And then, meron ka rin lagay ng luggage mo dito. Ay, may ref. Ngayon ko lang nakita. Pwede tayong bumili ng mga pagkain. Tapos, i-imbak na lang natin sa ref. Ayan, first time natin magkaka-ref sa room sa India. Meron kang TV. May AC o split type pa yung aircon nila. Meron ka rin ganito. Di ba parang parang makalumang bahay na mayaman. Alam mo yung ganung peg. Tapos meron kang cabinet dito. Yan. Saran. May extra beddings. Hangeran. Extra kumot. Tapos may binigay din silang isang bottle na water. Ayan. May initan ng tubig. Makakapagkapi-kapi tayo for sure. Meron kang full-length mirror dito. And then ito yung bathroom. Ang laki din ng bathroom, oh. So meron kang mirror dito. Maganda yung sink. Pang mayaman siya. May head blower. Tapos yan, daming towels na kasama. Tapos may bidet. Nabasa ko kasi mga reviews, yung may-ari nito, diba couple sila? Parang couple na matanda na sila. Tapos sobrang bait doon ng couple na yun. Actually, yung nag-check-in sa akin kanina yung couple nga, si tatay nga parang matanda na siya, medyo nahihirapan na siya maglakad. Tapos nagtanong-tanong ako, saan po pwedeng masarap kumain ngayon? Nagkikrave na kasi ako ng western na food. Parang sabi ko gusto ko sana kumain sa parang western food. Tapos nagsulat siya, oh. Nagsulat siya ng mga recommended na hotel. Ay, na kainan. Ang isa is Neros, pero itong Neros daw is medyo mahal. Meron daw mura Handy, pero limited option. Ang pinaka-best daw na para for him is Peacock Rooftop Hotel. So, dapat Peacock Rooftop kasi meron daw Peacock Restaurant lang dito. Dapat Peacock Rooftop. So, baka doon na lang tayo mag-dinner ngayon, guys, kasi nag-crave na talaga ako ng western na food. Tsaka hindi ako nakakain today. Ang nakain lang natin yung Maggi kanina nung nag-aantay tayo sa bus, diba? Sa 6 hours yung biyahe, haggard-haggard pa nga ako, hindi pa ako nakakapag-ayos. Pero sobrang na-appreciate ko talaga yung tahimik. Ayan. Nasa 3rd floor kasi ako. Sige, i-tour ko kayo sa mansion nila. Parang mansion talaga yung bahay nila, guys. Meron ding isang room dyan. Not sure kung may naka-check-in. Tapos, ito yung kanilang 2nd floor. May free breakfast din pala ito. Dyan daw yung breakfast tomorrow. Ay, hindi pala. May rooftop din dyan. Pero itong room na yan, ito yung breakfast. Hala! Oh my God! May mga kabayo. Hala, nashock ako. Hindi ko nakita ito kanina. Tignan nyo, di ba? Sa likod, meron silang mga kabayo. So baka ang mga may-ari nitong mga bahay na to, may mga rancho-rancho, di ba? Ang lakas makaseryo, marimar. Ayan, para mga malalaking bahay talaga siya. So, ito yung rooftop. Nandito tayo sa 3rd floor, so parang rooftop yung sa atin. Sa mamayang gabi, makakapag-moment tayo dito. Ayan, solo natin yung buong rooftop. Tapos ito, sabi ni Kuya, tourist spot daw to. Hindi ko pa lang nasi-check kung ano, yung Connaught something. Maganda yung sunset dyan eh. Siguro one of these days, mapuntahan natin ito. Sikat na tourist spot yan dito sa Jaipur. Na-shock talaga ako sa mga kabayo. Hindi ko sila nakita kanina. Kasi may water tank lang sila. Di ba yung mga kapitbahay, tignan mo mga mayayaman din. Oh. May mga rooftop din sila. Ito si Kuya yung nag-assist sa akin for check-in kanina. Hello, Kuya. Tapos punta tayo sa baba. Ito naman yung kanilang 2nd floor. Dito ako nag-check-in kanina. Diyan may restaurant ba? Bakit may mga tao? Ayan, may restaurant din yata sila dito. Pero bukas daw yung per free na breakfast diyan, 8 AM to 9:30. Tapos meron din silang area dito. And then this is their garden, guys. Diba? May pahardin si Mayor. Ito yung garden nila. Tapos tignan mo naman yung kalsada, diba? Parang wala tayo sa India. Yung parang naka-gated subdivision. Tapos
Tapos yung mga tahimik lang din yung paligid kasi yung mga kapitbahay. So ayun lang naman, pinakita maghihilamos lang ako kasi haggard tayo. Tapos siguro puntahan natin yung rooftop bar na sinasabi ni Kuya, yung sa Peacock rooftop bar. Guys, ito yung name niya sa clock, no? Raula Rawatsar. Ito yung name ng aking hotel. So kumbaga ayan yung mansion nila Kuya. Tapos ang taas din naman kasi ng review of 4.5/5. Meron lang 28 na nag-review. So yan, binasa ko na lang yung mga review nila dyan. Yan o, 5. The place is comfortable and clean. The family owners of this hotel are very pleasant and helpful. Yan, totoo yan. Pleasant yung nakausap ko kanina. Yan guys, nag-aantay lang ako ng aking Uber. Tapos, my God, nakakatuwa. First time natin na mag-aantay ng Uber na nasa hardin. Diba? Imagine sa India natin. Sabi ko nga, alam mo, nung sa India, sobrang challenging niya. May mga times na naiisip ko, shucks, i-cut ko na ba yung India ko? Kasi sobrang nakakapagod talaga yung ingay. Sobrang hindi ko talaga kaya yung ingay, yung gulo. Pero this is a good refresher, no? Na marirefresh tayo dito na, okay guys, mag-aantay lang ako ng Uber natin. Pero nasa garden. Siguro, tomorrow morning, mag-ano tayo dito, like, upo-upo, ganyan. Ay, andyan. Ay, bakit pick up in 5 minutes? Lumayo siya. Kanina sabi pick up in 1 minute. That's fine. Antay na lang tayo. Ayun guys, ito yung kanilang mansion. Mansiones. Tapos, ay kanila din to. Kasi may gate lang dun sa restaurant, oh. Ito yung gate. Tapos di ba may nakita tayo mga upuan dun na parang restaurant. So, kanila din to. Ang yaman nila, B. Mukhang mayayaman talaga yung may-ari nito. So siguro sobrang laki ng bahay nila at then may mga extra rooms sila. So naisip nila, why not ipa-rent na lang natin yung extra rooms natin. Total ang laki naman ng bahay natin. So ito guys, yung Peacock Restaurant. Tama ba to? Native Primitive Hotel Pearl Palace. So yun. Pasok tayo. Where's the restaurant? Go upstairs. Upstairs? Thank you. Ayan guys, mukhang pang western nga siya. Ayan. So it's a rooftop restaurant. Grill. So po lang ako dito. Doon tayo sa gilid. Parang bet ko sa may gilid para kita natin yung, hindi pala kita yung labas. So guys, ito yung vibe ng restaurant. Tapos meron mga parang western din naman dito. Yan, no? Kanilang menu. Check natin kung anong pwede natin makain dito. Soil, land, and water. Peacock Restaurant. Okay, bar nibbles. Ano yun? My God, di ko rin mga kilala yung mga pangalan, Nadro chips, whip, ricotta, may mga avocado, salad. May french fries. Medyo on the pricier side, 400. So, mga 200 plus pesos. Pero pwede na rin guys. Big plate. Big plate na ba tayo para mabusog tayo? Para mga panir ito yo. Panir, butter panir, jackfruit, flatbread, small plates, chicken and avocado salad, dim sum, Korean fried chicken. Oh my God! Korean fried chicken guys. Diyos ko Lord. Parang yan yung pinakamagandang nabasa ko today. Lamb burrito, chicken and spicy. Tapos meron sila mga may shake ba? May dessert. Kulfi. Anong kulfi? Ito yung sinasabi ninyo na itry ko na ice cream. Kulfi ice cream. 200. Sige, try natin yan. Thank you. So yun guys, dumating na yung pagkain natin. So ang in-order ko is Korean chicken and plain rice. Sobrang gusto ko na talaga makatikim ng familiar na taste. I'm not sure kung yung Korean chicken nila is lasang Korean chicken talaga. But basically, ito yung chicken. Na walang ilaw kasi parang pa-fine dining ang atake. Tapos yung rice nila, umorder ako ng plain rice. Pero yung rice nila, alam mo yung rice ng pang biryani, yung malalaki, ay mahaba. Ganyan. Pero okay na yan, at least may rice. Parang pang date. Tapos binigyan pa nila ako ng binigyan pa nila ako ng ilaw, tapos nagpa-serve pa si ate. Sige na guys, my God, I'm so happy. Kung gusto niyo mag-travel ng India, tapos syempre ayaw niyo ng sobrang, pwede naman yung ganitong style, no?
parang mag-stay kayo sa hotel na maganda, kagaya nung ginawa ko, di ba? Medyo mahal siya, 3,000 pesos per night. Pero sabi ko, kailangan ko na talaga ng katahimikan, guys. What more, pa ako nag-hostel ako. Buti na talaga hindi ako nag-hostel dito sa India, guys. Kasi kung nag-hostel ako, hindi ko sure kung kakayanin ko yung maingay na sa labas, tapos paglabas mo, wala ka pang katahimikan. Ay, pagpasok mo sa hotel, wala ka pang katahimikan. Ito yung chicken, guys. Cheers. Ang anghang, my God. Yung lasa niya parang chicken na may soy sauce ba yan? Tapos may super anghang na flavor. At least medyo Asian yung lasa niya. Yung rice nila, ganito talagang klase ng rice nila. Yung parang medyo matigas. Matigas, so dry, tapos parang pahaba. Ganun yung lasa ng rice nila. At least medyo okay na flavor sa akin to. Hindi siya yung sobrang strong na flavor like the usual Indian food, no? Ito medyo malapit. Hindi siya 100% like Korean na panlasa. Pero at least medyo malapit. Parang pwede na. Ano ba to? Ayun. Ano ba to? Merong... Kinakain ba yan? Parang chicharon? Ano yan? Fried something. Fried. Ang hirap kasi hindi ko makita kasi nga walang ilaw. Maliwanag pa yung camera ko pero in real life hindi siya maliwanag. Ano yan? Parang isda na alam mo yung taba ng isda, yung taba ng isda, parang pinirito nila. Tapos nilagay nila. In fairness sa chicken nila medyo boneless ha. Wala kung maanong bone, no? Oh, boneless yung chicken. Tsaka dito pag nakikita mo kasi na maganda yung lugar, medyo fancy. Medyo hindi ka nag-overthink, no? Hindi ako napapa-overthink na what if parang hindi masyadong malinis yung pagkakagawa. At least dito na medyo fancy, tapos nakikita mo may ibang mga western na kumakain. Medyo nagkakaroon ka ng confidence na hindi, okay siguro ito kasi may mga ibang kumakain na western, pang mga turista, tapos may mga server, as in parang proper restaurant, no? Feeling ko kasi nangihina ako dito sa India kasi una, sa Delhi, hinang-hina talaga ako doon kasi ang lakas talaga ng smog, no? Yung pollution talaga doon, nakakapanghina ng katawan, plus ang dami ko pang lakad, plus wala akong maayos na kain, alam mo yun? So yung energy ko, hindi siya nare-replenish. Hindi nare-replenish yung energy ko, tapos ang gulo ng paligid, so parang physically exhausted talaga ako sa Delhi. Kaya sabi ko dito sa Jaipur, medyo hindi ko na kayang ituloy-tuloy yung ganong klaseng pagta-travel na bardagulan. Medyo kailangan ko magpahinga ng ganito, no? Medyo itong klase ng pagta-travel, ito yung mga pang middle class. Yung medyo may budget na pagta-travel. Kasi actually, hindi rin naman ganun kamahal. Tignan mo, di ba? Korean chicken 400. So, 200 pesos lang sa Philippines. Kumbaga, fine na restaurant na, magandang restaurant na dito. Pero yung gagastusin mo, para ka lang sa Pilipinas. So, okay na rin, no? Sulit na rin actually. Kain lang ako guys ha. Dami ko ng chika. Alam mo parang punong-puno yung rice kanina. Parang mauubos ko yung rice kasi ngayon lang talaga ako nagkaroon ng parang proper na pagkain na kanin. Nakakain naman tayo ng kanin o biryani. Pero ito kanin, hindi pa, actually hindi pa nga siya kagaya ng kanin sa Pilipinas pero pwede na rin. Pwede na sa akin. Sorry. Yung chicken medyo maanghang pero parang sinusulit ko na kasi minsan lang ako makakain ng wala akong iniisip na baka sumakit yung tiyan ko. At least makakain tayo na may peace of mind. So guys, for dessert, itong tatry natin kulfi. Para siyang ice cream, no? Pero sabi nung server, hindi daw talaga siya ice cream. Para siyang ice cream, pero hindi daw siya ice cream. So itry natin kung ano ba talaga siya. Let's go! Mukhang kaso tinong ice cream, pero hiniwa-hiwa nila eh. Diba? Tinadtad nila. So, parang frozen siya na, ayan, frozen thing. Parang ice candy yata. Sarap. Nilalasahan ko. Parang may milk, na may coconut, na may almond. Makaano ako ng mga ingredient, nakala mo talaga food vlogger, no? Pero, yun yung mga nilalasahan ko. Milk, coconut, almond, na frozen. Parang nga siyang ice cream, pero hindi siya ice cream. Ano ba yun? Parang, anong tawag sa nuts nga na ganun? Almond. Masarap. In fairness, interesting dessert. Try nyo rin pag nagpunta kayo sa India, guys. Kulfi. So
So yun guys, bumalik na tayo sa mansion. Ang saya, may Christmas lights. Ba't sila may Christmas lights? May Pasko ba sila, di ba? May Pasko ba sila? Di ba wala silang Pasko? Di ko alam bakit sila may Christmas lights. Alam mo, masaya yung area na to kapag, for example, may kasama rin kayong friends. Pwede kayong tumambay dito sa may garden nila sa gabi, no? May restaurant. Actually, may restaurant din sila. Tapos may mga kumakain din na Western people. Ayan. Saan nga ba? Dito ko. Alam mo, ang bait ng may-ari. Kasi meron silang restaurant, no? Nagtanong kasi ako kung saan yung masarap kumain. Kung ikaw yung may-ari, di ba i-recommend mo na lang yung restaurant nyo? Pero siya talaga nag-recommend siya ng ibang kakainan. Ang bait niya, no? Kasi sabi niya, ano bang kinikrave mo? Sabi ko, medyo western. Basta hindi siya Indian food. Tapos nirecommend niya talaga ako sa ibang restaurant. Meron ba din pala silang restaurant dyan, no? Tsaka yung mga bisita dito parang mga western. Parang puro mga western yung guests nila dito. Sorry, from our veranda. Meron kita natin yung restaurant dyan nila, oh. Eh no, puro mga western yan. Mga foreigner yung kumakain. Dapat pala dyan na lang tayo kumain, no? Next time. Itong bukas, pwede lang tayo kumain dyan bukas. Hey guys, we're back na to our room. Mahinggot ko tahimikan. After 1 week nakaranas tayo ng parang bakasyon na bakasyon talaga. Hindi yung nakikipagbardago lang ka everyday. Tsaka natuwa ako knowing na maraming foreigner dyan na kasi syempre ito parang nakikita ka lang sa bahay, although magandang bahay siya, pang mayaman, pero medyo nakakatakot din kasi kung ikaw lang mag-isa dito, di ba? Pero knowing na maraming mga foreigner dyan, so marami din silang mga guest na foreigner, then umaano yung mas maluwag sa dibdib. Maliligo lang ako guys, maganda yung yung CR nila isang kwarto na di ba? Pwede ng room na rin to eh. Malaki ng kwarto ko, no? Masaya sana kung may jowa ka, tapos parang retreat, meron kayong moment ng jowa mo na tahimik lang. Wala naman, B. Oo, manonood na lang ako ng mga video. Guys, we're back na here sa hotel. Ang relaxing ng day na to. I so love this day. Ito yung pinaka-relaxing kong araw sa India. Diba? Although nag-bus ride tayo, pero hindi rin naman ganun ka-hassle yung bus kasi nakaupo lang naman. Matagal lang yung biyahe. Tapos pagdating natin dito, ang ganda ng hotel natin. Nakapahinga tayo sa ingay. Tapos, syempre, magbibiro ako kasi mahirap na. Sa dami ng mga pinagdadaanan natin dito, dapat protected tayo. Mag-vitamin C lang ako. Minsan nag-vitamin C ako, minsan nagbibiro ako. Parang feel ko magbiro ka ngayon. Sabi nga ng editor, nai-stress na rin yung editor ko si Renzel. Sabi niya, Sir, umuwi ka na. Nai-stress ako sa India. Nai-stress siguro siya sa pag-edit sa India kasi ang gulo, di ba, ang ingay. Sabi ko, don't worry. Nasa relaxing, nasa chill na city ako ngayon sa Jaipur. At ang ating hotel ay chill, hindi maingay. Aminin man natin or hindi, money can really buy you convenience, no? Kasi ito, mas mahal siya. 3,000 plus per night. Pero iba rin naman yung naibibigay niyang peace of mind. Maganda yung, para ka talaga nakatira sa mansion. Parang may room ka sa mansion, tapos paglalabas ka may garden dyan, may restaurant. Tapos kinakausap ako ng mababait yung mga may-ari. Para mga Indian na alam mong mayaman before. Feeling ko nga matagal na nila tong pagmamayari. Kasi yung susi, tignan yung susi, parang Narnia. Ganito yung susi nila. Yung susi ng room, parang Narnia. Tapos pag ginaganon, parang yung makaluma. May mga ganito silang upuan. Diba? Yung parang pang-upuan ng mga princess. Tapos, yung mga nagbabakasyon dito, more on the mga matatanda, mga magjowa na matandang Amerikano. Kung gusto nila magbakasyon sa India, tapos syempre ayaw nila na magulo. So dito sila. Diyan sa restaurant, marami kumakain. Tapos, hay lang. Magpapahinga muna ako. I'm just so happy tonight kasi ang chill ng life ko. So, papahinga lang ako. Manonood lang siguro ako ng videos. May libre naman na wifi. So, I'll see you again tomorrow. Cheers! Para sa Beroka. Guys, good morning. Ay, ang lamig. Ang lamig. Ano bang weather? 16 degrees ngayon sa Jaipur, guys. Kasi nag-alarm pala ako. Nag-alarm ako ng 8:30 kasi merong free breakfast ng 8 AM to 9:30 AM. So, it's currently 8:30. Tapos na tayo sa free breakfast. Kasama na siya sa binayaran ko dito sa kanilang hotel. Ay, ang lamig. May winter din pala dito sa India, guys. No? So, yung winter nila, feeling ko nasa mga 12, 13. Kasi ngayon, hindi pa naman siya super winter. November 7 pa lang. Pero nag-15, 16 degrees ngayon. Guys, yung free na breakfast. Meron silang tinapay dito.
And then ito para mga Indian food. So, may pancake and some curry. What's this? Potato. Oh, soup and bread. Let's go. Pancake tayo. Sana may kape? Ay, may cereal din. Cereal. Hello. Hi, good morning. Yeah. Good morning. And some coffee. There's coffee, there's tea, hot water, hot milk, cold milk. Okay. The cups here, sugar is on the table. Okay. Guys, itong kinuha ko for breakfast. Meron silang pancake, may jam and butter, tapos may tea, nag-milk. Nilagyan ko ng milk para milk tea. Ito may pinagay sila na scrambled egg. Thank you so much. And then may isang bread. Ano to? May toast pala. Ayan, may binigay silang toast and then scrambled egg. Let's go! Kain tayo, guys. Puro tayo carbs, no? Wala, hindi kasi sila dito ma-meat, no? So, more on carbs talaga. Ating atake today. Hi guys, tara, mamasyal tayo dito sa Jaipur. Pupunta tayo doon later. Ayun, no? Yung tourist spot na yun, nakita dito sa aking hotel. Nahargarh Fort. Ito. Pero based sa mga nabasa ko, mas maganda na pumunta dyan kapag medyo pa-sunset na. Ngayon is medyo hapon pa lang naman. So sabi ko, maghanap na lang kaya muna tayo ng mga rooftop bars or restaurant na pwede natin kainan dito sa Jaipur. May nahanap ako na parang recommended ni Google na rooftop restaurant. So yun na lang yung puntahan natin. So mag-Uber lang ako, 100 rupees lang. 104. Or sabi mo na lang 100 rupees. No? So mga 70 pesos lang yung ating Uber. And then pupunta tayo sa restaurant. Doon na lang din tayo magla-lunch. And then sana may mga coffee sila habang inaantay natin mag-sunset. Ang saya nang nakatira sa mansion. No? Ay, andyan na ba? Ayan. See you later. Mansion. Casa Samako. So guys, Nuba Kitchen and Bar. So let's go in. Ayan. Ang cute. Parang bar area siya. And then, and meron din silang outdoor area doon. Later. Pero maybe hanap tayo. Ay, may pool pala sila doon. Thank you. Yan, dito tayo sa may outdoor area. Ang ganda dito. Check na natin kung maganda yung area na to. Meron sila mga beanbags so overlooking the view. Hanap tayo ng magandang pwesto. Maybe this side. Kasi ito yung menu nila. Parang meron silang mga Asian cuisines pala. Merong sushi. Wow. Dim sum, Thai, Japanese, Chinese. Meron silang Thai green curry. Thai food. Rice and noodles. Meron silang ganun. Medyo on the pricier side lang. 725 na. Medyo mahal. But you're paying for the view kasi. And alam mo yan. Maganda kasing ambience. So. Rooftop restaurant and bar. Buti na yung order natin, biryani and chicken kebab. Thank you so much. So ito yung order natin guys. Mag-Indian food tayo ngayon, biryani. Mas malinis na for sure. Diba dali nag-biryani tayo pero sa street food lang. Ngayon naman mag-biryani tayo pero sa isang proper restaurant. Let's see kung ano yung lasa niya kapag proper restaurant na tayo. Mas malaki yung presyo kasi ito parang 500 yata, 500 rupees. Kapag sa mga street food lang, di ba nakuha natin 50 lang. Pero mas malaki naman kasing serving din ito. Chicken, kebab. Condiments sila. Okay, thank you so much. Say natin guys. Biryani, meron siyang chicken. Ayan na. At least makapag-try tayo ng authentic Indian food sa isang proper restaurant. Okay lang naman actually kung gusto niyo mag-India tas natatakot kayo sa mga street food. I suggest kumain kayo sa mga proper restaurants like this one. Mas mahal siya pero may peace of mind ka rin kahit pa paano. Sana hindi siya ganun kaanghang. May broccoli oh. Tapos ano ba to? Yung maasim na naman na yogurt. Tapos itong chicken kebab. May cheese. Ayan. Sarap. Ang sarap. Nagme-melt yung cheese. Sobrang tender ng chicken. Sarap, in fairness.
nasasanay na ako sa biryani. Medyo strong lang siya ng a little, pero parang feeling ko mas less strong to kaysa sa dati kong mga na-try. So, mas kaya ko. Meron silang parang onion na may... Siguro nalagay ba ito dito? May binigay sila na condiments ito daw. Parang chips, parang pang ice cream, tas onion. Alas mo na, sasarapan ako sa chicken kebab. Gusto ko yung cheese, ayun, may nagme-melt kasi na cheese, tas ang lambot ng chicken. Sarap. I love it, thank you. Meron itong parang yogurt na maasim. Hindi ko alam kung para saan to. Para sa kebab ba to? Sa chicken? Mas gusto ko yung kebab nang walang itong yogurt. Kasi itong yogurt medyo maasim siya. Mas gusto ko na yung lasa ng cheese lang ang chicken. Masaya na ako dun. Titignan nyo na, ang daming spices talaga ng kanilang food. So yung biryani, iba't ibang klase ng mga spices yung meron. Medyo maanghang ng konti. Yung mga vegetables, peas. But so far, ang chicken kebab talaga yung favorite ko. Ito yung paborito ko. So far, siya yung pinaka-favorite ko na Indian cuisine. Indian ba cuisine ng kebab? Indian ba yan? Kasi gusto ko yung cheese. Masarap yung cheese. Nabigay sila ng mineral water. Naka-sealed naman, so I think may bayad kasi yata to eh. Nagtanong kasi sila kung gusto ko ng water. Tapos sabi ko, pwedeng mineral water. Actually, meron ba silang binigay na sausawan? Hindi ko alam kung para saan to. Merong green, merong orange, tsaka merong white. Naguguluhan ako minsan sa mga cuisine nila kasi ang daming spices, no? Mahilig kasi sila na parang ang daming lasa, ang daming spices. Which ako, mas mahilig ako sa simpler food lang. So, parang feeling ko sa chicken yan. Or, eto ba? Para dito ba yon? Ay, dito ba yon? Sige nga, try natin itong orange. Parang tomato. Itong white, feeling ko yung yogurt na naman na maasim to. Itong green, matcha, charing hindi. Parang herb. Parang siyang mga dahon-dahon, mga oregano. Ang dami nilang lasa, no? Ang daming spices sa mga pagkain nila. Kasi ako, okay na ako sa chicken with cheese eh. Pero ang dami pa nilang sausawan, ang flavorful ng biryani. So, ang daming nangyayari sa isang pagkain. For me, okay naman siya. I have to be honest, siguro hindi Indian food yung parang sa taste. Hindi siya yung favorite ko. Kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Pero it's something that I can eat naman. And then, itong parang nasarapan ako. Not gonna lie, nasarapan ako dito. But for the rest, like yung biryani and all of these spices, it's kind of too much para sa akin. No? Para sa panlasa ko, medyo masyado siyang malakas. Parang mas ma-appreciate ko kung plain rice lang to, tapos yung chicken na may cheese. Parang sa panlasa ko, yun yung mas swak, yung mas simple lang. But syempre, we also have to try their food since nandito tayo. Ito kami lang. So yun guys, actually today, chill lang talaga tayo. Bukas pa tayo mag-explore talaga ng marami dito sa Jaipur. Yung mga touristy spots, bukas pa natin pupunta sa Jaipur. Gusto ko lang talaga magpahinga ng one day kasi alam nyo na may mga pinagdaanan natin sa Delhi, sa Agra, medyo din. So, sabi ko, kailangan ko lang ng one day rest. Today yung rest, even though rest day ko, may pupunta pa rin tayo later. And thank you so much. Ayun guys, nag-ask ako kay ate ko ano yung food na kinakain nila dito sa India. Kung yung biryani ba, do they eat that every day? Sabi nila, actually hindi. Most of the time, yung plain rice, yung kinain natin kagabi na parang plain rice, yun doon yung kinakain nila plain rice sa umaga tsaka lunch. Usually, nagra-rice sila. Tapos sa dinner, usually yung bread. Alam mo yung bread na kinain natin before na hinahati-hati? Usually sa gabi daw nila kinakain yun. Tapos sa umaga, plain rice. Ngayon ko lang nalaman, akala ko parang biryani sila everyday. Hindi naman pala. Parang sometimes lang daw sila kumakain. Thank you so much. So guys, tapos na tayong kumain. Ang bill ko 1,450 rupees. So siguro mga 900 plus pesos, no? So, medyo on the pricier side siya kasi nga, nasa rooftop bar tayo. Guys, merong epic na nangyari. Dito kasi sa baba, di ba nag-restaurant tayo sa taas? Sa baba, merong cafe, maraming tao. So, sabi ko, bilili ako ng kape na iti-take out natin. So, nag-take out ako ng kape. Sabi ko, caramel macchiato. Sabi nila, wala daw silang caramel macchiato. Meron lang daw silang macchiato espresso. Sa ko naman, hindi ko naman iniisip na ganun yung itsura niya. Tapos dumating yung order ko. Tignan nyo, guys. Parang isang shot lang talaga siya, sobrang liit lang.
Tapos guys, sobrang pait. Gusto ko siyang itapon kasi hindi ko talaga siya kaya. Pero nahihiya ako. So dadaling ko na lang siya sa labas. So sabi ko, pwede ko bang i-take out to? Pwede daw i-take out. Pero para pang dine-in, no? Sabi ko, i-take out ko to? Sabi niya, yes. Ang weird. Tapos espresso shot pala. Ang bobo ko. Ang mahal pa naman ito, 300 rupees. So magkano yung 350? Ganun. Basta 300 plus rupees. So sobrang mahal. Tapos nag-expect ako na parang caramel macchiato sa Starbucks. Alam mo yun, yung parang pangpagising sa akin. Ito naman sobrang pampagising naman nito na parang wala, sobrang pait. Ayan. Magpapanggap lang ako na iniinom ko pero hindi ko talaga iniinom. Pinapadampi ko lang sa labi ko. Para lang kunyari iniinom ko talaga pero hindi ko talaga iinumin guys. Pwede bang iwan ko na yan dito sa table? Ang hirap ng language barrier. Ang ini-expect ko talaga caramel macchiato na parang yung mainit tapos yung malaki para mabubusog talaga ako at magigising ako. Iba yung dumating. Ganito sila magkape dito. Espresso pala ito. Parang shot lang. Ang tapang. Yan, idampi mo lang sa bibig. Hindi man lang natin na ROI yung 350. Para mga 1 rupees lang yung nainom ko dito. Ay, wait lang. Andyan na yata yung Uber ko. Wait lang. So, ayan guys, may nangyari. Sumakay ako ng Uber. Diba, mag-book ako papunta sa Fort. Kaso, nung nakasakay na ako sa Uber, may pinakausap yung lalaki kasi hindi siya nag-i-English. May pinakausap niya yung friend. Yung friend niya daw, kausapin ko. So, sabi ng friend niya, Hili daw yung Fort, yung Nahargarh Fort. So, ang ibabayad ko daw is 2,000 rupees. Ang sa Uber, 150 rupees lang. So sabi ko, ayoko magbayad ng 2,000 rupees kasi 350 lang yung sa Uber. Sabi ko na lalabas na lang ako ng kotse. Tapos parang tinatawag ulit ako ng driver. Sabi niya, no. Magkano ba gusto mong ibayad? Ganyan. Tapos parang natakot na ako kasi nga. Tapos nag-book ulit ako ng panibagong Uber. So pagka-book ko ng panibagong Uber, tumatawag siya. Tapos sabi niya na, saan ka pupunta? Sabi ko na Nahargarh Fort. Tapos sabi niya, malayo daw yun. Parang sisingilin na naman niya ako ng mas mahal. So I decided, di na lang ako pupunta doon sa Fort guys. Kasi ang hassle, like, mahirap talagang i-DIY ang India. Tinatry ko na mag-DIY, no, pero I really recommend mag-tour na lang kayo na meron ng driver, like na bayaran nyo na lang lahat yung for the day, ganun. Kasi ang hirap yung i-DIY, people will really try to charge you more, no. Pag nalaman nilang turista ka, i-charge ka nila ng more, which is not a good thing. But it is what it is. So sabi ko, ayoko na ma-stress today. Sige, hindi ko na lang pupuntahan yung Fort. Tapos bukas magtutour na ako. Magtutour na lang ako para hindi na tayo para hindi na tayo ma-hassle. Ito na yung Uber ko. Nag-book na lang ako ng Uber papunta sa cafe. Sorry. So sorry. Hi. So yun guys, magka-cafe na lang ka. Sorry. The pin is 3289. So magka-cafe na lang tayo today kasi rest day ko ngayon, tas na-stress pa rin tayo sa mga nangyayari. So sabi ko mag-relax na lang ako, like papanindigan ko na lang siya na rest day. Tapos bukas magbubook na lang talaga ako ng tour kasi may nakita naman ako na tour sa Klook. Medyo mas mahal siya than magdi-DIY, pero for our peace of mind and para wala na lang yung mga ganitong klaseng stress. Mahirap talagang i-DIY, no, dito. So tara, magkape na lang tayo, magre-relax na lang talaga ako today. Wag na natin i-push yung malalayong pupuntahan kasi tatagain nila tayo. So yun guys, nag-decide ako na umuwi na lang ako kasi hindi ko na kinakaya yung mga pagsubok today. Ayoko na mag-DIY. Pwede ba? Pagod na ako mag-DIY sa India. Tinatry ko mag-DIY tapos sina-charge nila ako ng mas malaki. Tapos kanina pa, may nangyari pang sa taxi. Sa Uber, nag-book ako ng Uber. Kasi nag-crave ako ng McDo. Tapos nag-book ako ng Uber papunta sa McDo. Tapos yung taxi kasi, yung car niya, binuksan niya yung window sa likod. Sa pagpasok ko sa window sa likod, hindi sinara ko na. Tapos nagulat ako, may biglang bata na lumapit sa akin na sa window. Tapos parang namamalimos siya. Tapos sabi ko, wala. Kasi natatakot ako. Hindi talaga siya umaalis. Ang ginawa ko, binigyan ko siya ng pera. Tapos pagkabigyan ko siya ng pera, i-close ko na sana yung window. Hala, nagdagsaan yung mga bata. Ang daming
ang daming namamalimos na bata. Sabi ko sa Uber driver, can we go na? Tapos yung Uber driver, busy pa siya sa kaka-cellphone. Tapos may ginagawa pa siya sa cellphone niya. Tapos yung mga bata, pinipigilan nila yung window. So, takot na takot ako kasi dala-dala ko yung cellphone, yung bag ko nandito. Baka biglang hablutin nila or what. Tapos sabi ko, wala, hindi talaga. Sabi ko, kuya, manong driver, pwedeng umalis na tayo. Nai-stress. Agod na ako. Ang dami mga challenges talaga dito sa India trip na to. Kaya sabi ko bukas talaga magtutour na ako. Ayoko nang isa kamay. Harit mo Tagalog. Ilagay sa kamay ko yung mga desisyon na kaya ko mag-DIY. I thought I am strong but India proved that I'm not that strong. So magtutour na ako bukas guys. Mag-explore tayo sa Jaipur na meron tayong tour guide. Proper tour na siya. Mas mahal lang siya. Nag-book na ako sa Klook ng private tour na may magpipick up na sa atin dito sa hotel. Kasama na yung mga entrance fees and all that. Para wala lang akong problemahin. Para for once, ma-experience ko naman na mamasyal sa India na hindi ako na-stress. Parang everyday na lang ako na-stress dito sa India, no? It's an interesting country but also stressful. So sobrang na-stress na ako. But laban, meron pa tayong, ang tagal pa ng mga days natin dito. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Pero for the love of traveling, sige, kakayanin natin ito. Maraming salamat guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko today. Like, ang dami mga pagsubok. Sabi ko rest day ako ngayon, pero parang hindi naman ako na-rest. Ang dami pa rin mga kung ano. Siguro, nakakadagdag din kasi sa gulo ng utak yung ang ingay lagi. Ito yung comfort zone ko. Comfort place ko to dito sa hotel na to kasi ang tahimik. Tapos mababait yung may-ari. Pero pag lumalabas ako dyan sa ang ingay, ang dumi, ang kalat, parang hindi ko alam kung masosurvive ko itong 18 days na buong India. Actually, iniisip ko nga na i-shorten na lang yung time. Kasi sobrang, grabe, pang 7 day pa lang natin. Tapos 18 days ako dito, guys. Pag iniisip ko, 18 days, pang 7 pa lang. So, 11 days pa. Wala pa tayo sa kalahati. Pero yung katawan ko, parang pagod na ako. Actually, may na-receive nga ako na, hindi ko pa nakikita, may na-receive ako na message na nag-reschedule yung trip ko sa Jaipur to Mumbai. Nagkaroon ng rescheduling. So, baka libre ko siya na i-change. Baka i-change ko yung flight ko. Gawin ko mas early. Hindi ko alam. Mag-iisipan ko muna yung mga pangyayari sa buhay ko kasi mapagod na talaga ako. Buti yun lang guys. Maraming salamat muna sa pagsama sa akin today and tomorrow. Mag-explore tayo dito sa Jaipur. I'll see you again on the next one. Love, bye-bye.